po ang nakakaranas ng matinding stress pagkatapos ng isang traumatic na pangyayari gaya po ng aksidente, kalamidad o karahasan. Ngunit paano mo malalaman kung normal lang ang reaksyon ng katawan mo o kung kailangan mo ng humingi ng tulong? At upang sagutin ang katanungan na iyan at bigyan tayo ng mas malalim na eksplanasyon patungkol dyan, ay makakapanayin po natin ang psychiatrist na si Dr. Bernadette Manalo. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Doktora. Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Doktora, welcome back. Well, Doc, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba talaga itong acute stress disorder? At paano po ito naiba sa normal na stress na nararanasan po ng ilang tao? Ibig sabihin, ang stress ay nakaapekto na dun sa kanyang katawan. Ibig sabihin, yung functioning niya hindi na okay. Nahirapan na siya mag-cope on day-to-day thing, no? Nagkaroon siya ng mga trauma initially, and then after that, that would trigger many symptoms. So, nandun yung para sobra kang magulatin, no? Merong episodes na parang hindi ka katulad ng dati. May mga at minsan parang kang nasa daze, no? Meron kang mga nightmares, flashbacks, nahirapan kang mag-cope araw-araw kasi nga nandun yung trauma mo. At hindi lang yun, no? Kung may mga lugar, mga bagay that would remind you of the trauma, nagkakaroon ka talaga ng episodes. Well, minsan napapansin natin ito sa kapwa natin, ano, yung mga balisa, mararamdaman mo, mabigat yung kanyang pakiramdam. Well, Doktora, ano po yung mga pangkaraniwang sintomas nitong acute stress disorder na dapat pong bantayan? Kapag sila ay nagkakaroon ng mga episodes na sobrang nakikipag-away yung iba, tapos parang feeling niya nasa gera pa rin siya kung ang trigger niya is gera. At hindi na sila talaga nakakapagtrabaho, no? May mga episodes na sila na bumabalik sila sa nakaraan. Paano po mamamanage po ito? Kunwari may mga biglang maaalala po sila because of that traumatic experience. And then magkakaroon nga po ng mga certain episodes. Ano po yung pwede nilang gawin para ma-manage po ito, ma'am? First and foremost, no, don't leave them alone. May iba kasi na sobrang depressed sila, no, that they wanted to end their lives. So, importante dito na magpatingin ka agad, no. This is an emergency thing. Kailangan processing should be done right away. And make sure na may mga kasama siya lagi. Well, itong mga dumadanas ng ganito, hindi naman nila alam usually na sila ay merong ganitong disorder, no? So, ang makaka-observe po nito, yung mga kasama nila sa bahay, kapamilya, kaibigan. So, ano po yung mga triggering factor na nagpapalala o bigla ang kumikilos ng hindi normal ang isang may disorder po nito? Problema niyan pag hindi mo sila naintindihan. So, pakiramdam nila na nag-iisa sila. At ang iba sabihin nila, ay gawa-gawa lang yan. Kaya gano'n. No? So, we have to make sure that naintindihan natin ang kanilang kalagayan. Make sure that sinusuportahan natin sila at samahan sila sa kanilang mga treatment. Alright. Doc, gaano po kahalaga yung maagap na pagpunta sa isang mental health professional regarding this? Well, actually, the earliest possible time, no? Lalo na kung ang manifestations ng sakit ay nandyan na, no? So, importante din talaga na maagapan kasi para hindi na siya lumala. May possibility po ba na itong may disorder ng ganito ay manakit din ng kapwa niya? Kasi minsan, they would relieve the moment, no? So, if they relieve the trauma, minsan yan, paggabi, sobrang kanilang nightmares, no, na nakakapanakit na sila minsan sa kanilang panaginip at nagising pala nila, nasaktan na nilang kanilang mga partners.
Well, yung mga tao po sigurong syempre gusto pong tumulong sa may mga disorder na ito. Aside from not leaving them alone, what support can they give sa merong pong ganitong disorder po, Doc? Kung may mga episodes na parang bumabalik siya sa nakaraan, kailangan natin sila ma-distract, no? Na, tara na, let's go there, no? Pag nakita mo na hindi siya or hindi siya gumagalaw or parang feeling mo bumabalik siya sa nakaraan, no? Make sure to stop it. That's one. Second, give him or her activities, no? Far from the trauma. And make sure na nakikipag-connect siya sa mga taong nakakaintindi sa kanya. Kasi the more that they share the trauma, the better. Okay. Meron po bang mga over-the-counter na mabibili na mga pamparelax na gamot para sa ganitong disorder? That would be very difficult, no? Because patients with trauma needs assessment, no? Complete assessment from the expert. Now, we don't give over-the-counter medications kasi at times they just need to do psychosocial processing. But if there is a disruption of the behavior, no? Like for example, sobrang na silang apektado, sobrang anxious, no? Sobrang depressed. Now, this entails medications that are being prescribed by the psychiatrist. Alright, Doc, sino po yung mas mataas ang risk na magkaroon po ng acute stress disorder? Those who are very young, especially if they experience, like for example, abuses, patients who experience being sexually abused, and those who are involved in the war. So these things are very, very difficult, and especially for patients who have experienced domestic violence. Well, sinabi kanina ni Doktora, minsan kailangan ng mga pakipag-usap sa mga eksperto, mga psychiatrists, mga psychologists. Pero gaano kahalaga, Doktora, yung kahit yung simpleng kamag-anak mo lang, simpleng pinagkakatiwalaan mo, kumbaga ikaw yung napagkikwentuhan niya ng mga traumatic experiences niya. Let him talk or let her talk, no? Kapag ikaw ang kamag-anak at nag-open up na siya sa'yo, ibig sabihin yan, you earned her trust, no? So, importante din na hayaan natin sila magsalita, accept, no? Yung mga bagay na sasabihin nila sa'yo and never intervene. Siguro, Dr. Manalo, before we end this conversation, ano po yung mahalagang mensahe ninyo sa ating mga viewers na possible siguro may symptoms ng disorder na ito at kung kailangan po nila ng agarang tulong, where can they seek help? Madami tayong psychiatrists all over the country. Although siguro konti na yung 600 na all over the country. Ang mga hospitals kasi may mga psychiatrists naman. We also have government hospitals like the National Center for Mental Health, no? UPPGH, no? Ace Avenue, and veterans, no? Especially here in Manila area, na nakakatulong sa ating mga kapwa. Well, okay yan. Kapag talagang medyo malala na yung disorder, kailangan talagang pumunta na sa mga eksperto. Pero mahalaga pa rin yung merong kang mga pamilya or mga nasa paligid mo, no? Na mapagkakatiwalaan mo sa ganyang mga klase ng pagkakataon. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Bernadette Manalo, sa pagbahagi po ng inyong kaalaman at mga mahalagang payo tungkol sa acute stress disorder. Salamat po, Doc. Maraming salamat, Doktora. Salamat.